Hindi naman kayo hinarang doon. Sabi, ba't kayo nagalakad? Kaya sila, nagalakad na sila. Nagkayayaan pala nga dito ang mga kapatid ko na bisitahin ang bunso namin kapatid na lalaki. Ang totoo niya mga kalay, matagal ng planong pumunta doon. Pero isa lang nga ang tanong ko, may pan-share ba kayo sa gasolina? Kaso nga wala sila daw pan-share kaya hindi natutuloy. Sabi ko nga laging available yung motor ko. Pero kailangan niya ng gasolina para umandar. Mahirap naman na akin na yung motor, akin pa rin ang gasolina. Kaya nga sa puntong ito ay may pang-share na daw sila sa gasolina kaya natuloy kami. Ayaw din naman nilang lumakad na hindi ako kasama. Pinapahiram ko naman sa kanila ang motor. Natakot daw sila baka may checkpoint. Bukod sa hindi kanila ang motor ay wala pa sila mga license. Kaya napilitan na rin ako sumama. Maigi na rin bagay yung kami makapagbanding kahit minsan lang. Kaya pagkarating namin ng kanto ng Langga, naglagay na sila ng gasolina. Paano yung malayo din nga ang aming apuntahan sa Victoria pa. Medyo nakabahan pa nga ako dyan. Paano baga isa lang ako may dalang helmet tapos tatlo kami sa motor. Kapag may checkpoint man din ay huli pa din. Sabi nila mahalaga daw may license ako at may helmet ako. Kung sakali daw magkagipitan ay maglalakad na lang sila. Dito na nga pala kami dumaan sa Balagbag papuntang Pambisan para mag-shortcut. Kung sakali may checkpoint sa Pinamalayan na hindi namin madadaanan. Kainitan pala nga ng aming biyahe na yan. Buti na lang hindi ako nag-drive. Dahil sa lubog sa amin ng araw, alas 3 pa naman ng hapon. Sobrang tindi pa rin ng init. Kaya naman hindi na kinaya ng kapatid ko ang init ang araw. Kaya napilitan siyang isuot ang aking helmet. Paano inapagdala yung magdala? Kaya ako ito nagtago na lang sa gitna man din. Anong tindi ng init ay naman. Hindi talaga maputi ang noo mo dito. At yun na nga mga kalahi, pagkarating namin dito sa Baudi ng Pinamalaya papunta sa Socorro, tumamba na sa amin ang checkpoint. At balik pa nga ni mga kapatid ko na hintay na umalis ang checkpoint. Sabi ko naman anong oras tayo makakarating kung hintayin natin yan. Buti na lang talaga kompleto ako, kaya pinaglakad ko na lamang sila. Tinanong kayo? Ha? Tinanong kayo? Yes. Hindi naman kayo hinarang doon. Sabi, ba't kayo nagalakad? Kaya sila, nagalakad na sila. Maaari nagataka itong mga nastabi. Sabihin bakit ito nakalampas? Itatlo sa motor tapos wala pang helmet ang dalawa. Hindi nila alam ay naglakad man din. So yung mga kalahi, nandito na kami sa bayan ng Socorro. Smooth lang ang biyahe namin dito. Baka man din ay may checkpoint ulit dito sa bayan ng Socorro. So yun ang mga kalahi, hindi lang kalayuan sa bayan ng Socorro ay may checkpoint na naman. So yung mga kalahi, for the lakad na naman ng mga person ay kayo. Dapat isasakay ko na sila dyan sa van kaso ayaw nila, sayang daw ang pamasahe. Sabi ko bahala kayo naman maglalakad. Sabi ko mauna na kayo at mamaya na ako susunod. Kaya yan, naglalakad na naman sila. Nung ako'y makalampas na sa checkpoint, nakita ko nga itong mga nakatigil na motor. Mga naghihintay din na umalis na ang checkpoint. At ito na nga ulit sila, naglalakad na naman mga kalahi. Sanay naman kayo dyan sa lakaran. Sisiw lang yan sa inyo. Anong awa ko sa inyo mga kapatid? Makapaglaog-laang ay lakad na naman sila. Pala decision kayo ay nandito na nga pala kami mga kalahi sa liko-likong daan. Inasabi nilang bitokang manok. Dito man din mga kalay ay masarap dumaan. Bukod sa paliko-liko ang daan ay ang daming tindang prutas sa gilid. Maamoy mo ang durian at marang. Kaso nga lang ay medyo mahal baga ang presyuhan dito sa tabing daan. So yung mga kalay, nandito na nga pala kami sa bayan ng Victoria. Sana naman wala na dito ang checkpoint at malapit na kami sa aming pupuntahan. Ay mahirap na kung magalakad na naman sila ay kawawa man din. Baka kami gabihin na rin kakalakad nila. So yung mga kalay, papasok na kami. Feeling ko safe na kami dito at wala na dito ang checkpoint. Ito pala nga yung papasok na ito ay papunta sa Minso, main campus ng Mindoro State University. So yung mga kalay, nandito na kami kung saan nagtatrabaho yung kapatid ko. Totoy! Bukas ang gate! Bukas, dali! Bukas ang gate, ayaw mo siya magbukas. Bukas! Papa daw. Bukas ang gate! Bukas! Bukas mo! Okay. Sika! Bale ito pala nga yung mga kalay piggery. Dito nagtatrabaho ang bunso namin kapatid ng lalaki. Manok. Daming baboy. So pakain mo na yan.
tahimik. Ba't ito hindi pa na-dispose? Oh, nalaki na. Ito si Rose. Ako man din mga kalay na i-inspire sa may mga babuyan. Kaya ang goal ko talaga ay magkaroon din ng sariling babuyan. Kaya sa ngayon ako nagkasimula sa inahinin. Bali may 4 ako ngayon na inahinin ng native mga kalahi. Wala ang pasalubong. Checkpoint. Ang dami liit. Basak ka dyan. Sabaw, ang kikit. Ang kikit na. Bali 5 kami magkakapatid na lalaki mga kalahi, tapos 6 na babae. Pero ang panganay namin na kapatid na lalaki, maaga pala nawala na siya. Kaya ang tumatayong kapatid namin na panganay na lalaki ay yung Squad Jerome, yung naka-jacket na yan. Sumunod si Jimson, ako, at ang bunso namin kapatid na lalaki ay si GJ. Pero lahat yung mga yan may kanya-kanya ng pamilya. Ako lang wala. Pero naghanap na rin ako, baka meron dyan. Uy, wag muna, study first tayo. Strict kaya ang parents ko. Ano daw? So yung mga kalahi, bali nag-init muna kami ng tubig at kami nagkape muna. Hindi talaga nawawala ang kape kahit saan ka pumunta. Ay siyempre, ganun din ang pagkatay ng native na manok kapag ikaw ay bumibisita. Bata pa yan. Payat? Napakain mo ng pits. Yan pala. So yun na nga mga kalay, nadut-dutan na habang ako'y nagkakape. Sinula yan? Ano ito ba yung gayo? Oo. Hindi yan. Hindi ako putulin na lang. Pumagsak dito. Oo, isa. Dito minsan. So yung mga kalay, nabota kami ng gabi sa pagluluto ng tinulang manok. Maya lang ay makain na kami.